Magandang araw mga manonood, nasa Crossmota Channel kayo. Ano ang mga uri ng paligsahan sa motorsiklo? May karera sa bilis, tibay, kalsada, paikot-ikot, off-road at iba pa. Maraming pagpipilian at bawat paligsahan ay may sariling saya at kapanapanabik panoorin. Sa dami ng paligsahan, may isa na di gaanong pansin pero laging masaya at interesante. Ang Craig Vetter Fuel Economy Challenge ay may layuning makuha ang pinakamataas na tipid sa gasolina ng motorsiklo sa aktwal na kondisyon ng pagmamaneho sa pampublikong kalsada. Para maintindihan ninyo, talagang kahanga-hanga ang mga resulta ng mga paligsahang ito. Halimbawa, ang turing na litrong motorsiklo na may 2 sakay ay gumagamit ng 2 litro ng gasolina kada 100 kilometro, habang ang record ay nasa 0.5 litro bawat 100 kilometro. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa tagumpay at paligsahan sa segment na ito. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Matagal-tagal na rin akong nakahanap ng impormasyon tungkol sa event na ito. Muli, natisod ko ulit ito kahapon habang binubuklat ang 2 librong bigay ng mga kaibigan ko mula Irlandia. Ang una ay may pamagat na The Complete British Motorcycle. Galing kay Alexi ng Motodalnoboy ang una, at ang The Ultimate Motorcycle Book ay mula kay Dimitri at pamilya niya. Ang channel ni Dimkin ay tinatawag na Dimmoto. Kamangha-mangha ang mga libro. Sigurado akong may matututunan ka. Ilalagay ko ang mga link ng channel at kasama sa description. Bisitahin at suportahan ninyo at banggitin na galing kayo kay Crossmota kung may kailangan kayo. Ganito kasi, si Craig Vetter, isang Amerikano, ay gumagawa ng disenyo ng motorsiklo mula kalagitnaan ng 6 napods at sumali sa mga karera noong dekada 70 sa Craig Vetter Fuel Economy Challenge. Noong 76 nabangga siya sa racetrack at nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang binti. Naging obsessed si Craig sa ideya ng matinding pagtitipid sa gasolina. Ang mga ideyang ito na pinalakas pa ng krisis sa gasolina noong dekada 70 ang nagtulak kay Vetter na sa pagtatapos ng dekada ay mag-organisa ng mga paligsahan para makamit ang pinakamatipid na konsumo ng gasolina sa motorsiklo. Bago nito, simula pa noong 1939 nagsasagawa na ang Shell ng mga katulad na aktibidad. Pero dapat tandaan na sa Shell, masasabi nating nangyayari ang lahat sa kontroladong mga kondisyon. Saradong track, mabagal na takbo at di malinaw na konsepto, malayo ito sa totoong kondisyon ng pagbiyahe sa kalsada. Interesado si Vetter kung hanggang saan ang mararating sa totoong kalsada, ilang enerhiya ang kailangan at ano ang itsura nito. At simula noong 1980 hanggang 1985, si Craig ang nag-sponsor ng sarili niyang event. Noong taong 1980, mga 4,000 na mga nagmumotorsiklo ang sumali sa karera. At ang ruta ay mula Colorado Springs hanggang Cripple Creek at pabalik. Malapit lang ito sa Pikes Peak. Nanalo sila ni Johnston gamit ang Harley Davidson na kumukonsumo ng 2 tuldok 4 litro bawat 100 km, kahit na mas mababa ang 2 tuldok 3 litro kada 100 km na nakuha ni Ed Larry na na-disqualify. Noong 1981 pa lang, karamihan sa mga kalahok at mga organizer ng event ay napagtanto na ang pinakamagandang resulta ay kayang makuha ng mga motorsiklong may maliit na makina hanggang 250cc na may magandang aerodynamics. Ang taon na ito ay naging kapansin-pansin dahil nagsimulang sumali sa karera ang mga espesyal na matitipid na motorsiklo, kabilang ang Streamline na gawa ni Craig Vetter mula sa Kawasaki KZ 250. Ang karera ay ginanap sa California at ang pinakamagandang resulta ay nakuha ni Steve Kimball. Sa binagong motorsiklo na Honda C70 Passport, ang konsumo ay umabot sa 1.188 litro kada 100 kilometro, habang ang pangalawang pinakamagandang resulta ay nakuha ni Mike Hishikin sa Honda XL 80 na may 1.245 litro kada 100 kilometro. Noong 1982, malaki ang naging ikinabuti ng resulta. Unang pwesto si Charlie Peretian na sumali gamit ang Yamaha 185cc na motorsiklo at sariling gawa niyang fairing. Ang konsumo ng Streamliner na ito ay umabot lamang sa 0.3834 litro ng gasolina kada 100 kilometro. Sa paligsahan noong 1983 si Lee Salyuk ang nagmaneho ng streamlined na motorsiklo na Honda Line na may 100
at 85cc na makina at nakakuha ng konsumo na 0.22 litro kada 100 kilometro. Iyon ang ikatlong pwesto. Sa una na naman napunta si Charlie Peretian gamit ang kanyang Yamaha. 185 na sa 1 galon ay nakalampas ng 372 milya. Ang resulta na ito ay katumbas ng konsumo na 0.362 litro. Pangalawa, lumahok si Charlie noong 1984. Matapos ang sapat na karanasan, nagkaroon ng pangkalahatang ideya ng matipid na motorsiklo ang kilusang pagtitipid ni Craig Vetter. Ang formula, ang motorsiklo ay kailangang may 4 stroke na makina, 820 kabayo at displacement na 72,200 at 50 kubiko sentimetro. Ang disenyo ng motorsiklo ay dapat aerodynamic at may napakaliit na frontal area. Sa isang upuang maliit ang displacement na klase ngayong taon, nanalo si Dan Hanebring gamit ang 80cc na aerodynamic na Honda at sabay niyang naitala ang absolute na record sa tipid sa gasolina. Nagawang maglakbay ni Dan ng 500 at 57 milya sa 1 galon, nakatumbas ng 0.300 at 22 litro kada 100 kilometro. Noong 1984, nagkaroon ng bagong klase sa kompetisyon na nangangailangan ng biyahe na may sakay na pasahero at ang pinakamababang displacement ng makina sa klaseng ito ay 650C. Sa totoo lang, ito ay isang kompetisyon ng tipid sa gasolina sa tourist class. Hindi pinapayagan ang driver o pasahero na yumuko. Kailangan nilang sumakay na parang nasa ordinaryong tourist na motorsiklo. Talagang kahanga-hanga rin ang resulta ng kompetisyong ito. Halimbawa, isang Honda GL. 1,000 mula 1,772 ang inayos para maging mas aerodynamic. Kasama sina Chris at Kathleen Hodgeston, nakuha nito ang ikalawang pinakamagandang resulta na may 2.18 litro kada 100 kilometro ang konsumo. At sina Charlie Peretian kasama ang pasaherong si Susan Gage sa Suzuki GR 650 ang nakakuha ng unang pwesto at nagpakita ng konsumo na 1.87 litro kada 100 kilometro. Noong 1985, ginanap ang huling paligsahan sa pagtitipid ng gasolina ni Craig Vetter. Sa dalawang upuang klase, sina Kiyoshi Aizawa at Helen Kanda ang nag-record at nanalo. Umabot sila ng 139 na milya sa 1 galon ng gasolina. Sa makinis at futuristic na tourer na may Honda VT, 700 sa loob, umabot lang sa 1.6 na 2 litro bawat 100 kilometer ang konsumo ng gasolina. Sa mas batang isang upuang klase, nagwagi si Matsu Matsuzawa gamit ang Honda XL 80 na may 470 milya at konsumo na 0.5 litro bawat 100 kilometro. Matapos ang 25 taon noong 2011 muling sinimulan ang mga paligsahan na may bagong mga patakaran, regulasyon at idinagdag ang electric na motorsiklo. Sa bagong paligsahan, si Vic Valdez ang may pinakamagandang resulta gamit ang internal combustion engine. Noong 2017 sa Kawasaki Ninja, 250 na may fairing, ang resulta ay 0.777 litro kada 100 kilometro. Sa dekuryenteng motorsiklo, ang 2017 prototype mula Zero Motorcycles ay nagpakita ng 100 at 2 watt-hour bawat milya. Sa panayam 27 taon, matapos ang 0.5 litro kada 100 km na resulta, ibinahagi ni Matsu Matsuzawa ang mga sumusunod. Kung akala ninyo makakatipid na agad sa simpleng pagbaba ng karayom o paliit ng jets sa carburetor, nagkakamali kayo. Oo, may kaunting epekto ang hakbang na yon, pero para maging maganda ang resulta, kailangan ng mas maraming hakbang. Kaya, sa kanyang Honda, masusing nirepaso ni Matsuzawa ang mga bearing ng gulong upang masiguradong mas magaan ang pag-ikot nito. Lahat ng umiikot at gumagalaw ay nilagyan ng mas magaan na grasa. Parehong makina, transmission at kadena. Lahat para mabawasan ang mekanikal na pagkalugi. Ang carburetor ay muling inadjust at sa makina ay gumamit ng mas malalambot na balbula ng spring. Ginawang pinakamataas ang presyon sa mga gulong at sa 5-speed na transmission ay nilagyan ng neutral sa pagitan ng ika-4 at ika-5 na gear. Dagdag pa rito, may epektibong fairing. Gaya ng sinabi mismo ni Craig Vetter, ngayon ay hindi na tungkol sa mas mabilis na pagtakbo, kundi tungkol sa mas magandang pamumuhay at mas kaunting konsumo ng gasolina. At sa totoo lang, napakahusay ng nagawa ni na Craig at ng kanyang mga kasamahan. Noong Agosto 12,
2015, nagtamo si Better ng malubhang pinsala na nagbago ng buhay niya matapos mabangga ng usa. Habang nagmamaneho siya ng kanyang Honda CN 200 at 50 Helix scooter malapit sa kanilang bahay sa California. Noong 2016, ginawaran siya ng ama ng parangal para sa natatanging tagumpay. Buhay pa rin si Craig ngayon. Noong 2023, 81 taong gulang na siya at nakarecover na mula sa aksidente dahil sa katandaan. Ganoon talaga iyon. Ang kwento ng hindi karaniwang ngunit interesanteng paligsahan ay tungkol sa kompetisyon sa pinakamataas na fuel efficiency. Craig Vetter, kung talagang sobrang interesado ka sa paksang ito, makikita mo sa description. Kung talagang sobrang interesado ka sa paksang ito, makikita mo sa description. Dito nagwawakas ang kwento ko. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crossmota. Maraming salamat sa inyong atensyon, sa inyong aktibidad sa channel, at espesyal na pasasalamat din sa lahat ng tumutulong sa channel sa pamamagitan ng pinapaskil ng mga detalye para sa pinansyal na suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita.